Hello po. Hello. Hi! Kamusta na po kayo? Mabuti naman. Ready na po ba kayo? Oo, kasi nagkaano na yung hair ko, magpapa-highlight sana Ay, ako. hindi po ba kayo sila Mrs. Lalaki kami ang Priagono. Wala dito kayo? Dito kayo. Hindi, sorry. Mistake? Sorry. Nagkamali Ay, sorry. Kami po yun. Kami po yon. Ready na po ba kayo sa interview? Ready na po ba kayo ibahagi yung 18 years nyo na magkasama? Ready na po ba kayo sa Siyempre, ready na at willing kaming ibahagi ang story namin. Love story namin dalawa. Paano kayo nagsimula? Ako galing akong Bible study, nasa Bible study pa ako. Siya nasa bakery. Nung that day na yon, gabi, naglalakad ako pauwi na. May isang lalaki, dalawang lalaki na nagbabasad sa kanya. Na, Sa kamay. Sa kamay. Tapos itong kaibigan ko, pinakilala, puta, papakilala kita dun sa friend ko na yun. Ako naman, syempre, sumama, sige, pakilala lang naman eh. Yun, pinakilala na siya, ito nga pala si Kuya Leo. Tapos, Kuya Leo, ito naman si Geraldine. So ako, hi, gano'n ako, hi, hello, siya rin naman, di ba, hi. Tapos, Hi, hello. Tapos, anong sinabi mo nun? Ganda mo naman, miss. Okay. Talaga? 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 Tapos, Tapos ang payat-payat mo pa doon. Sobrang payat. Ayun. sabi ko, boyfriend mo? Tapos bigla ka nag-poker face kasi parang ginudge na kita. Kasi nga may nagbabasa sa amin lalaki. Yun yung unang first expression namin dalawa. Masalo na ako. Yun ang first expression ko sa kanya. Ayun. Tapos after a month, nanap ko siya. Bakit? Crush na. Hinanap ako doon sa kaibigan. Oo. Na nasan si G. Tapos nung hinanap niya ako, nandun lang. Tapos sinabi sa akin ng kaibigan, crush daw ako nito. Ha? Paano magiging crush nito? Bakla yun. Tapos sabi nung kaibigan ko, wala namang masama, try mo. Tsaka ang trabaho nung salon, wala namang masama. Sige na nga, itatry ko na Sige na nga ah. Sige na nga ah. Date. Nag-date na kami. Choking. Nag-date na kami sa... Choking. Hindi. Sa SM. Oo. Pero na-scam ka, di ba? Oo. Dahil hindi ako pumunta, pinapunta ko best friend ko. Yun. Tapos, ang daming order pa. Daming order. Kasi, nasa Hindi, kasi, hindi, may story kasi nun kung bakit yung friend ko. Pinano ko talaga yung best friend ko na so, tingnan siya yung pagkatao niya kung tama. I-judge. Tama yung duda ko na baka bakla siya, gano'n. Pero nung ending, nung pagka-uwi, after niyo mag-date, sabi niya, ang bait naman niya. Ang bait pala nung Leo. Swerte mo sa kanya. Swerte Doon na agad ako yung ah. pangalawang date, nakipag-date na ako talaga. Hindi na scam. Nakipag-date na ako sa kanya sa pangalawa. O, yung pangalawang date namin, mas malupit. Takma agad. Sa Dakma kagad ang Cocomelon. Sabi ko nga doon sa best friend ko, oo nga, hindi nga siya bakla. Manyak siya. Hala, grabe! Ano yung Coco Melon? Bubsi. Ayun. Ano yung Cocomelon? Bubsi nga. Tapos doon na ako na-amaze sa kanya na hindi mo Na-amaze? pa- hindi ka naman pala ganun talaga na bakla. Kumbaga ano ka naman, Siguro mga lalaki ka naman. third tayong date sa sinehan, di ba? Nagsine Oo. tayo. Hanggang sa nag-bar na kami. Yun yung pinaka-date namin. And Laging then, takas. doon na kami may ginagawa Ala. something na doon ka nabuo. Ano yung something? Something na paano mo mabuo ang baby. Ganon. Saan? Basta doon. Kasi patago kami. Pata. Ayan. And then, after nun, nung nalaman kong buntis ako, nagpo-propose na siya ng kasal. Hindi ah. Nung nalaman mong buntis ako, Hindi. Yung di ba yung gusto mo makipag-break? Doon sa... na ipag-break lang, tinutoyo lang ako noon.
Hindi ko alam na buntis. Pero ano pala, mood wings na pala ako noon. Pag ganun pala pag buntis. Tapos sinabi ko, Oo. Ano yung mud wings? Yung pabago-bago ng Wing. ano. Mud wings! Mood Mood swings ba yun? Oh, Sorry na. Pabali-bali. Ano ba? Mud wings! Mood swing. Swings! Swings. Yung swing! Oh, yun. Oh, yun. Wings! Iba sa tinutoyo na lang sa Tagalog. Nire-rate. Hindi tapos, Buntis na kasi ako. hindi sa sinabi mo sa na kakageno. makikipag-break ka. Sabi ko, sige. Pero lagi pa rin tayong magkikita. Oo. Doon siya Yung pala, buntis na nag-challenge. pala ako noon. Challenge Diba? siya doon. Buntis na pala ako. Challenge ka doon kasi nga parang hindi kita Oo. hindi kita binibitawan. Oo. Kasi may ipag-iwalay na ako eh. May pag-iwalay na ako sa kanya. Tapos nung sabi niya gano'n, sige, mag-iwalay tayo pero may ganap pa rin. Ha? Meron bang break na may ganap? Doon na ako natawa Ano sa yung kanya. ganap? Ganun Magkikita eh, ulit. parang gumawa ng baby. Ayun, yun yung natawa na ako sa kanya. Meron bang break na may mangyayari ulit? Tapos yung pala, Hindi. na later on, nalaman ko na buntis siya pala. Hindi, kasi parang nag-iba na yung katawan. Oo, Sabi ko, lumalaki na yung boobs. buntis ka. Kadel sa cocomelon. Tapos dun na, nung after na yon, sinikreto namin yung kasal namin. 3 days, nung nalaman niya ako buntis, 3 days na nag-settle na siya na pakakasalan niya na ako. Kaya dun ako humanga sa kanya. Dahil nung nalaman niya na meron na siyang obligasyon na buntisan niya ako, gumawa siya ng paraan na pakasalan ako at maging legal ako maging preagola. Kaya doon ako na-amaze sa kanya. Kasi hindi siya yung tipong lalaki na pag nabuntis, wala binabali, walang babae. Hindi niya ako ginanon. Tinato niya akong babaeng kailangan maging asawa na talaga. Mahabang buhay. Doon ako natouch sa kanya. Siya lahat. Kasi wala akong ginawa. Siya lahat. Pati damit ko, sapatos, lahat. Siya lahat ang gumawa. Ako wala Bumili? lang. Oo nga, kaya ikaw nga bumili lahat. Ako wala akong inepon. Kundi sarili ko lang. Si Bootsy lang. Yan yung siguro pinaka-natouch ako sa kanya. Tapos kasal agad. And Ngayon, nung gabi na, nung kinasal na kami after 3 days, umuwi kami ng bahay. Nagpaalam na ako sa tito ko na, tito, kasal na kami. Buntis ako. Sabi naman ng mga tito ko, hindi umakit ka na sa bahay niya, buntis ka na pala eh, kasal na pala kayo eh. Ano pang habol namin? Hindi inakit na ako doon sa bahay niya. Tapos pagkakasabay, nagkinausap niya yung mga tito ko na tito, kahit anong mangyari, hindi ko siya ititira dito sa squatter. Diba? Pinapangako ko magiging maganda yung ikakabungad ng pagkapanganak ng mga anak namin, hindi ko sila palalakin sa squatter. Lalaki sila sa maayos na lugar. Yun yung which is natuwa ako dahil ginawa niya talaga, ginampanan niya talaga. Yun yung Highlight. sa kanya. parang ilalayo kita dito. Parang 7 months pa lang buntisan, nandun na ako. Tapos binigyan mo pa ako ng yaya, si Manay, para mag-alaga sa akin, para kay Jello. Ayun. Doon na kami bumuo ng storya at pamilya talaga ng Priagola sa kondo. Yung pinangako niya sa mga tito. Tapos, away. Nag-away ka ba? Yun, nandun na yung struggle namin. Na nakilala ko siya pagka uwi namin Bakit sa yung wala bahay. yung ano? Ang baho ng paa niya! Ang baho ng paa niya. Ganun yung pala yung ano. Yung pala yung titiisin mo, yung titiisin baho mo ng paa. Kung kung anong diferensya ng kapatid mo, pamilya ng kasawa mo, tatanggapin mo. Yung pala yung tinatawag na pagmamahal and accept all the flaws ng lahat ng mga nagkakamali, kung anong meron siya. Mabaho pa, mabaho hininga, mabaho hair, dry ang ano. Lahat tatanggapin mo kasi mahal mo ang asawa mo. And then, yun lang naman. Tapos nag-condo na tayo. During struggle namin, nag-aaway na kami. Bakit? Nag-aaway na tayo About sa? Kasi gusto niya masundan.
Joke lang. Hindi yun. Mga ano lang, misunderstood lang sa family. Oo, Yun lang ang oo. pinagawa. Totoo. Misunderstood lang sa family. Sa family, yung mga parang little things lang. Ito, sana parang ayaw ako ng mga kapatid mo, tapos yung mga tito ko naman parang ginajudge ka. Yun lang naman ang pinaka-istoryahan namin talaga na pinag-aawayan namin. And then later on, syempre bata pa ako, 19 years old, sensitive, buntis pa. Kaya dumating sa point na maghiwalay na nga tayo. Yun na yung pinaghiwalay ko. Si Jello, kinuha ko. Kasi Isaac. Mamili ka. Mamili ka, si Isaac sa'yo o si Jello. Ang kinuha ko si Jello. Sa'yo si Isaac ang iniwan ko, di ba? Ang ending na yon, one day lang ha, 24 hours umuwi ako ng Wala pang Bicol. 24 hours. Hindi, oo nga, umuwi kami ng Bicol na maaga. Pagkagabihan, umiiyak na ako. Daddy, sunduin mo na ako. Hindi ko na kaya. Doon ko na-realize na ayokong dumating na broken family. Broken family na nga ako, broken family pa si Leo. Doon ko na-realize na yung ate ko, si ate, yung tita Bless mo, nag-suggest na kagayahin mo pa ba yung family natin na broken? Napakababaw lang ng pinagawain mo. Pwede mo naman pumasok sa tenga, ilabas mo na lang, huwag mo na lang palakihin. Kasi nga 19 years old, sensitive pa. Kaya dumating ako sa point na hiwalayan. And then, yung tita Bless mo, tsaka si ate Bless, nakatulong din talaga na huwag mong gagayahin yung pamilya natin. As long naman na pinapakita ni Leo na good provider siya, mahal na mahal ka, mga anak mo, at pinakasalan ka kaagad, isang points na yun bilang isang responsableng lalaki, bilang asawa. Kaya doon ko na-realize, tumawag ako sa daddy mo. Kawawa kaya ako. Iniwan Daddy, ako. 24 hours ako, daddy, hindi ko na kaya. At ano mo na ako, sunduin mo na ako dito. Ang ending, din naman niya ako sinundo eh. Ako umuwi, dala-dala kita. Ako umuwi, sinundo niya lang ako sa Alabang, sa terminal ng bus. Doon na. Susundin ko ba sa Bicol, ang layo. Biyahe ka na lang papunta dito. Ako na yung Akong baba. talagang kusa na nagbiyahe. Kasi ako naman ang umalis eh. Hindi ako rin ang babalik. Hindi, bumalik ako, doon ko na-realize, pagbaba ng bus, daddy, hindi pala kita kaya iwan. Wow! Ikaw Ba't umiiyak? na yung lalaking ikaw na yung lalaking makakasama Kasal ka ko na. habang buhay. At ayaw ko masira yung pamilya natin. Ayun. Di happy never after. Oh, wala pa. Love you. Love you too. Yeah.